Madilim pa. Tahimik ang paligid. Ang mga ilaw sa bahay ay patay at ang lungsod ay tila mahimbing pa sa pagtulog. Ganito nagsisimula ang Marikina. Ang Marikina City ay kilala bilang isa sa pinakamalinis at pinakamaayos na lungsod sa NCR. Sa bawat kalsadang malinis, sa bawat bangketang maaliwalas, makikita ang resulta ng disiplina, maayos na pamamahala, at ang tahimik na sakripisyo ng mga manggagawang madalas hindi napapansin, ang mga street sweeper. Sa katahimikan ng madaling araw nagsisimula ang kanilang trabaho, ang pagwawalis ng mga kalsada bago pa man magising ang lungsod. Ang mga street sweeper ang may tungkuling panatilihing malinis ang mga kalsada at bangketa, mga ordinaryong manggagawa na tahimik na gumaganap ng mahalagang papel sa isang lipunan. Para mas maunawaan ang lawak ng kanilang papel sa lungsod, inisa-isa namin ng aking mga kagrupo ang bawat barangay sa Marikina at kinapanayam ang mga opisyal upang alamin ang bilang ng mga street sweepers sa kanilang lugar. Sa ganitong paraan, mas malinaw naming nakita kung paano sila nakatalaga sa bawat distrito upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng lungsod. Batay sa datos na aming nakalap, may kabuuang 305 street cleaners na nakatalaga sa iba't ibang barangay sa Marikina. Sa bilang na ito, 165 ang mula sa District 2, habang 140 naman ang nasa District 1. Ipinapakita ng mga bilang na ito kung gaano karaming manggagawa ang kinakailangan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng bawat barangay sa lungsod. Habang kami ay nangangalap ng datos para sa pag-aaral na ito, hindi lamang mga numero ang aming nakita. Sa gitna ng mga kalsada ng Marikina, nakatagpo rin kami ng isa sa mga taong nasa likod ng mga bilang na ito. Siya ay si Ate Elvira, isang street sweeper na araw-araw na naglilinis sa mga lansangan. Sa aming pakikipanayam sa kanya, ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan, hamon at ang mga kwentong bumubuo sa kanyang araw-araw na trabaho. Ayan, so pupunta na po tayo sa bahay ni Ate Elvira sa Magaysay. Nandito po tayo ngayon sa Malanday, Marikina City para hanapin po kung saan po nakatira si Ate Elvira. Ako po si Elvira Sumagaysay, 60 years old po, nakatira po sa Libis, Sitaw Street, Libis, Bulelak, Malanday. Taga Malanday po ako. Si Ate Elvira ay nakatira sa Malanday. Sa bawat sulok ng kanyang tahanan, makikita ang mga bakas ng pagod at sakripisyong dulot ng araw-araw niyang trabaho. At bakit po kayo pumasok bilang street sweeper? Ano po yung nag-udyok sa inyo? Alam mo ba, yung iba parang pag street sweeper ka, parang kinakahiya, di ba? Pero ako, alam mo ba, tuwang-tuwa ako. Alam mo kung bakit? Nakakasilbi ka sa bayan mo, nakakapaglingkod ka, public service ka, nakakapaglingkod ka sa kapwa-tao mo, nakakabigay ka ng yung kaaya-aya na kaayusan sa paligid. Isa ka sa nagpoprotekta na paano mananatili ang kagandahan, kapayapaan, tapos yung kagandahan, kalinisan ng paligid, na iniisip ko yung hindi lang para sa sarili ko, kundi sa kapwa-tao mo na pag malinis ang paligid, walang sakit. Parang malinis ang paligid, parang lahat okay, mapayapa, maaliwalas. Parang doon ako naniniwala. Nagtungo ang aming grupo sa tanggapan ng City Environment Management Office ng Marikina upang makapanayam ang pinuno nito na si Sir Oliver. Layunin namin hingan siya ng mensahe at magtanong ng ilang katanungan tungkol sa kung papaano pinamamahalaan at isinasagawa ang sistema ng pamamalakad sa mga street sweeper ng lungsod. So yung responsibilidad ng SEMO, anong role ng SEMO? Ang City Environmental Management Office, ang opisina na naatasan para panatilihin malinis at maayos ang lungsod ng Marikina. Nasa amin yung responsibilidad, unang-una yung pamangolekta ng basura at source sa mga kabahayan, sa mga business establishment. Gayun din yung pagpapanatili ng kalinisan, ng kapaligiran natin,
Kaya meron kami mga dinideploy ng mga tagalinis o street cleaners sa bawat kalsada. Hindi naman majority na bawat kalsada, mga priority ng mga kalsada sa buong Marikina. Ate Elvira, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung sino po yung kinakasama niyo po, kung meron po ba kayong mga anak, sino po yung kasama niyo po dito sa bahay? Nako, parang napakalungkot naman ng tanong. Pero ito, hindi ako nahihiya na i-open, pero ibukas sa mga kapwa ko nanay. Pero gusto ko mabigyan ng inspirasyon yung ibang nanay na may kahinaan ng loob. Ako naman nanggaling ako sa isang trahedya na napakasakit sa isang nanay na only child, tapos mamamatay pa, di ba? Na ang salita ng mga matatanda na ang nanay dapat ang ihahatid ng anak, pero sa akin naging baliktad. Ang nanay ang naghatid sa anak. Isang napakalaking dagok sa buhay ni Ate Elvira ang pagkawala ng kanyang nag-iisang anak. Sa ngayon, siya na lamang mag-isa sa kanilang tahanan. Ngunit dala niya ang pag-asang maging inspirasyon sa iba pang mga ina na huwag mawalan ng pag-asa. Paman, hindi ako nagpatinag sa sakit, sa lungkot, sa hirap na pinagdadaanan ko. Basta ako, tuloy lang ang laban, tuloy lang yung wala tayong magagawa. Talagang bawat isa sa atin may dumarating na pagsubok, yung may dumarating na problema, pero dapat pala hindi tayo magpapatinag, laban lang tayo, tumayo tayo sa sarili nating paa, at saka pakita natin na hindi pala hadlang yung kahirapan, di hadlang yung kalungkutan na dinaanan mo. Ipagpatuloy lang yung buhay, kasi pag binawi na ng Diyos ng may kapal, at least makaharap man lang tayo sa Kanya na masasabi natin na, Lord, ito ako. Hindi ko sinayang yung buhay na pinahiram mo sa akin sa lupang, sa mundong ibabaw. Siguro yun na lang po, doon na lang po ako humugot ng lakas. Sa loob ng 7 taon, naging bahagi na ng kanyang araw ang pagwawalis ng mga kalsada ng lungsod. Ngunit bago pa man siya makilala bilang isa sa mga street sweeper ng Marikina, may mga kwento munang humubog sa kanyang buhay. Pwede niyo po bang ikwento kung ano po yung mga pinakamahirap po na naranasan niyo sa pagiging street sweeper? Kagaya po ng sabi niyo kanina na may mga tao pong hindi po kayo pinapansin or minamaliit po kayo. Meron po ba kayong karanasan sa mga ganong bagay? Kami naman po, araw-araw sa pagwawalis namin, nararanasan namin yan. Pero hindi na po namin inaanda yan. Kasi di ba may kasabihan na customer is always right. Kahit na may kung ano na yung inaano sa'yo, ngiti ka pa rin at saka mahinahon ka pa rin na kinakausap sila kahit na alam mo masama na yung loob mo. Pero konting ano lang yan, konting, kung yan ay sa pang pagkain, ano lang yan, yung parang challenge ka lang din na huwag kang magpatinag, tuloy lang yung trabaho. Tayo unang-una, nagpo-provide din tayo ng personal protective equipment nila o yung simple na nire-record natin sila. Unang-una, meron silang yung mga casual natin sa curricular, may clothing allowance ito. Kaya yun, minamandate natin sila na dapat yung bigay na clothing allowance nila para sa tamang pananamit nila. Kasi para sa kaligtasan nila yun. Pangalawa yun, ngayon din, yung ating mga project base naman, binibigyan din naman sila ng mga damit na dapat nilang tamang kasuotan. Meron siyang long sleeve, meron din siyang short sleeve, para ang purpose kasi ng isa pag super init, so pala short sleeve ka lang. Ngayon din, natin sila, meron tayong supply, halimbawa sa mga garbage collector lang, hindi na sa mga tagalinis, may supply sila ng mga gloves sa panlinis. Ganyan din naman ang mga street cleaners din natin. Pati yung sa bota, kailangan din nila yan kasi lalo na kapag umuulan, diba, hindi gaano apektado. Kapag kasi normal na sapatos kapag umuulan, mababasa naman yung diba, para iwas sakit sila, yung safety nila. Kaya din lang ginagawa natin yung well-being nila, yung health and well-being ng mga street cleaners natin. Hindi namin siya tinatawag na street sweepers, more on street cleaners, tagalinis siya talaga.
po kayo sinusweldohan ng gobyerno at kung may mga natatanggap po ba kayong benepisyo po na bilang public servant po dito sa Marikina, may mga benefits po ba yung trabaho nyo bilang street sweeper po? Yes. Ang sa mga benefits namin, sinasahuran kami ng maayos. Dinagdagan na yung sahod namin ngayon ulit. Sumusunod talaga yung natin, ang local government natin sa patakaran sa galing sa national na yung dagdag 200, binigay na po yan sa amin. Tapos libre po kami hospital, libre po kami check-up, may SSS kami, may GSIS kami, may PhilHealth kami, may Pag-ibig kami, kompleto po kami. Alaga po kami ni Mamaan Chudoro, yung ating mabutihing mayora. Sa kabila ng hirap ng trabaho, mahalaga para sa kanila ang pakiramdam na hindi sila pinababayaan. Kaya naman nagpapasalamat si Ate Elvira sa pamahalaan ng Marikina, lalo na kay Mayor Maan Chodoro. Yun, yung ginagawa natin, pag may nagkasakit siya, nire-record natin siya na pumunta sa City Health Office para magamot. Diba, pag umabsent ka, mandatory, yung ginagawa natin disiplina, kailangan bago ka pumasok, kailangan nagpa-check up ka. Ang purpose nung hindi naman namin sila para, hindinan, yung minsan, yung para bang, yung iba yung mindset, hipit-hipit man, no? Ang pinaka-purpose nung gusto kasi namin ikaw, huwag ka mag-self-medication, di ba? Kasi pag nag-self-medication ka, lalo na kung mali yung ininom mong gamot, lalo na nagtatagal yung pagkakasakit mo. So yun, yung natin na pinagagawa natin sa kanila. Tapos hanggat maaari, siyempre nasa field sila, nire-record namin sila hanggat maaari, mag-mask sila. Para naman yung mga alikabok naman, hindi nila gaano ma-inhale naman. Napakaswerte lang natin sa Marikina, very talaga, yung programa natin sa DAS Free Marikina is very effective siya. Napakalaki ng impact niya doon sa air quality. Makita mo talaga, ultimo yung alikabok kasi inaalis natin talaga sa kalsada. Salamat naman ako na na-appreciate naman ng mga tao yung ginagawa namin sa araw-araw, yung pagwawalis sa kalye. Maraming salamat. Ang masasabi ko lang siguro sa mga taong bayan na magkakaroon naman tayo ng disiplina pagdating sa basura. Po ang mensahe ninyo sa publiko tungkol sa kahalagahan ng respeto at pagpapalagay sa mga street sweeper o street cleaners. Ayun, napakalaga sa ating mga kababayan sa lungsod ng Marikina, kung may mga nakikita tayo mga street cleaners o tagalinis, napakalaga yung pagbigay galang. Kasi maliit man yung kanilang ginagawa, pero napakalaking bagay po niyan. Kasi ang napakalaking bagay yung ambag nila para sa kaligtasan nating lahat. Sila kasi yung mga tao o sila yung mga empleyado ng lungsod ng Marikina na immediately tag-ulan, tag-araw, inaalis nila yung mga kalat, pati sa mga drainage nila. Alam naman natin, kapag walang kalat sa kalsada, kapag umulan, siyempre hindi tayo babahayin. So, hindi tayo tulad sa ibang lugar, ibang lungsod. Makikita nyo talaga pag binuksan yung mga kanal, drainage system, ang daming mga basura. Pero tayo, may mga tagalinis tayo na napakalaki ng bagay nila na naitutulong sa ating lungsod para iwas baha. Kaya din, galang po talaga natin sa lahat. Maski regardless of kanilang edad, lalo na meron din tayo doon ng mga senior citizen na yun, i-guide, natin talaga, bigyan ng respeto. Habang ang araw ay unti-unting sumisikat, gumigising ang lungsod sa isang mundong malinis at maayos. Ngunit, bago pa man natin maramdaman ang liwanag, may mga taong naglaan ng oras, lakas at sakripisyo upang ihanda ang daan para sa ating lahat. Gaya ni Ate Elvira, tahimik ang kanilang serbisyo, madalas hindi napapansin, ngunit sa bawat malinis na kalsada, nakaukit ang kanilang sipag, tiyaga at malasakit sa lungsod. Sa likod ng kaayusang ating nakikita, may mga taong patuloy na naglilingkod, araw-araw para sa bayan.